Hello everyone and welcome back to my channel, Edmond Mendaros. So guys, pag-uusapan natin ang Shopee Affiliate Program payment settings, kung paano ako na-approve ng mabilis at ano yung ginawa ko sa pag-fill out ng details. Kaya stay tuned ka lang para mag-guide kita kung bago ka lang sa Shopee Affiliate at start na natin. So bago lang din ako sa Shopee Affiliate na nag-apply at luckily na-approve na tayo ng mabilis. So naka-receive na tayo ng ating Shopee approval payment settings noong February 10. So nag-apply ako dito last January 8 and na-approve yung aking payment settings last 4 days ago, February 10. And then next step, ito naman yung aking Shopee tax payment settings ay na-approve tayo ngayon February 14. Ayan, so almost 1 month din ang process po niya. And then talagang mabilis lang din yung 1 month kasi yung iba maabot pa siya ng ilang buwan. So kailangan pala ay dalawa yung ma-approve dito, yung payment settings at yung tax payment settings ay kailangan ma-approve yan para ma-transfer mo na yung earnings. So dito sa ating Shopee application, so click lang natin dito yung ating Shopee Affiliate Programs. And then dito sa baba ay click mo lang dito yung account. And then dito sa top right corner, i-click mo lang dito yung icon settings. And then dito sa settings ay select mo lang dito yung payment settings. Ayan. So makikita nyo dito na approve, your submission has been approved, will take effect on February 17, 2025. So okay na, at least bago lang tayo na nag-apply pero mabilis lang din yung approval natin. So mag-take effect yung ating approval within February 17, 2025 para matransfer natin ang ating earnings. Okay, so guys, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung ginawa ko na pag-fill out. So napakasimple lang talaga at start na natin. So ganito yung ginawa ko sa pag-fill out ng payment setting details. So una, ito yung payment settings natin, beneficiary info. So account name, iselect mo lang dito yung local individual and then yung age, adult, and then yung payment currency, select mo lang dito yung PHP. And then dito sa beneficiary full name, so ilagay mo lang dito yung pangalan mo, and then yung beneficiary phone numbers, and then yung phone number mo na naka-registered sa yung Shopee account, and then ilagay mo din dito. So once na fill out mo na dito lahat sa beneficiary info, and i-click mo lang dito yung next. So dito naman sa kanyang bank info, so makikita mo dito yung primary bank account. And then ni-required ni Shopee Affiliate na kailangan ang gamitin mong primary bank account ay yung CBanks account. So kailangan dapat may CBanks account ka, kung wala pa naman ay kailangan mo mag-create at ilalagay ko sa description box kung paano mag-create ng CBanks account at mag-verify. Okay, so ang next step, ito yung bank name. So isilik mo lang yung arrow na yan and then isilik mo lang yung CBanks. And then dito naman sa kanyang bank branch name, ang ilalagay mo dito ay CBanks Philippines Incorporated Head Office. So yan yung ilalagay mo. And then yung kanyang bank address, lagay mo lang dito is Barangay 32 Rizal Street, Pagsanhan 4008, Laguna. And then next, ito yung bank account name. Kung ano yung nakaregistered sa yung CBanks account na name, ito yung ilalagay mo dito. And then yung bank account number ng CBanks mo, ilagay mo din dito. And then next step, dito sa kanyang proof of bank account ownerships. So kailangan mong i-upload yung bank account ownership mo sa CBanks. So ang gagawin mo is open mo lang yung CBanks account and then yung pinakauna lang yung homepage na makikita yung name at yung bank account mo, screenshot mo yon and then saka mo dito i-upload. Okay? So once na-upload mo na yan and then i-click mo lang dito yung next. So dito naman sa secondary bank account, ang ginawa ko dito is hindi ko ito pinil out. So, optional lang ito. Pwede mo naman itong i-fill out po. Ang ginawa ko ay nilib ko ito. Hindi ko ito ginalaw. So, nag-next agad ako dito. Okay, so ang susunod dito ay yung tax info. So, basic qualifications documents. So, BIR registered. So, kung BIR registered ka ay kailangan mo lang i-select dito yung yes. Kapag hindi naman, i-select mo lang dito yung no. So since ako hindi naman ako BIR registered, so sinilik ko dito yung no. Kapag sinilik mo yan, ito yung makikita mo guys. BIR registered terms,
And then kailangan mo lang basahin ito kapag BIR, no yung ilalagay mo. You are classified as unregistered individual. You are required to acknowledge the following terms. So, kailangan mo lang basahin dito, and guys, ang deduction pala natin kapag hindi tayo BIR registered ay 10%. So, nakalagay naman doon sa aking sinend na email ni Shopee Affiliate sa approval ng aking tax informations ay 10% yung i-deduct sa aking earnings. And then once okay na siya, nabasa mo, and click mo lang dito yung okay. So ang susunod, ito yung beneficiary permanent address. So guys, ito yung i-remind ko sa inyo, ang ilalagay mo dito na permanent address ay yung nakalagay dito sa iyong primary ID para mabilis kang ma-approve. Kasi kapag iba yung address mo dito sa permanent address at dito sa ID na i-upload mo, malamang matatagalan yan ma-approve. So ang ginawa ko is same dito sa ID na ginamit ko at dito yung nilagay ko dito sa permanent address para magtugma po sila, kaya mabilis akong na-approve. So ilalagay mo lang dito yung permanent address, and then next, ito yung primary valid ID. So dito naman, wala naman sinabi dito kung anong ID lang yung kailangan mong i-upload, as long as valid ID po siya. So ang ginamit ko ay yung national ID. So click mo lang dito yung photo, and then kailangan mo lang picturean yung ID mo as valid po siya, na makikita doon na yung permanent address mo ay same. So guys, ulitin ko ulit, kailangan parehas po yung address dito para mabilis kang ma-approve. Right? Then next step, so dito naman sa name of taxpayer, okay? So ilalagay mo dito ay kung ano yung nakalagay dito sa iyong valid ID, ay ito naman yung ilalagay mo. So complete name, and then TIN number, kailangan mong ilagay dito yung TIN number mo. So makikita mo naman yan yung kulay brown or yung light brown ba yung kulay ng ating BIR or yung TIN number natin. Yung number mo doon, ito ang ilalagay mo lang dyan. Okay, so fill out mo siya. So dito naman sa DTI registrations, kapag wala ka namang DTI registration file, so i-leave mo lang siya. So ang ginawa ko dito, hindi ko ito ginalaw. Wala lang. And then kapag meron naman, and then i-upload mo lang siya. And then next step, so after dyan, so dito naman sa baba ay ito yung VAT qualifications documents. So isisilik mo lang dito ay non-bettable, mga kaibigan. Okay, isilik mo lang yan non-bettable, and then click mo lang dito yung submit. Kapag okay na siya, okay na lahat, so tama lahat yung nilagay mo, and then click mo lang dito yung confirm to submit. Okay, so remind ko lang guys na after current submitted information is valid, changing info may affect payment process. So kapag na-confirm mo na siya, so hindi mo na kailangan pang baguhin pa, kasi para mabilis yung approval guys. Kapag binago-bago mo yan, syempre makikita po ni Shopee na nagbabago ka ng informations, mas matatagalan yung approval. So click mo lang yung confirm, and then submitted successfully, and then kailangan mo lang itong hintay yung under review. So aabot din to ng 1 month guys. So January 8 ako nag-apply, na-approve yung payment settings ko February 10, and na-approve yung aking tax payment settings February 14. So 1 month po sila, mga kaibigan. Ayan, so ganun lang po kasimple guys. In hope na nasundan nyo yung aking simple tutorial. Guys, gawin mo yan para mabilis kang ma-approve. Talagang 100% yan na ma-approve ka. Guys, kaya dapat tamang details lang yung ilalagay mo, mga kaibigan. Alright, and please don't forget guys to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys, and see you in my next tutorial.